Anong nangyari? Nako, hindi pa ba ako patay? Nasaan ako? Anak, gising ka na ba? Ang cute kong anak, ikaw ang pinakamahalagang kayamanan. Halika. Kukuhin ka ni nanay. Huwag ka nang umiyak, nandito na si nanay. Ako ang iyong nanay. Ituturing kitang parang kayamanan. Kung gayon. Mula ngayon. Maaari ba kitang tawaging Chubaw? Chubaw. Ikaw ang aking munting kayamanan. Sino kaya ito? Sino kaya itong babaeng ito? Siya ba ang nanay ko? Hindi ako makapaniwala, nagkatawang tao ulit ako. Ngayon, ang pangalan mo ay magiging Chubaw. Noong nakaraang buhay, namatay ang nanay ko nang ipanganak ako. Hindi ko man lang nakita kung ano ang hitsura ng nanay ko. Ang ganda-ganda pala niya. Ang lamang ng nanay ko. Ang sarap sa pakiramdam ng yakap ni nanay. Seniora, may masamang balita. Nasugatan po ang prinsipe habang nagsasanay sa plataporma. Nawalan po siya ng malay. Ano? Pupunta ako agad dyan. Nagsasanay sa altar. Mahal ko. Mahal ko, nasaan ka? Mahal ko. Mahal ko. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang anak natin. Ang inosente mo naman. Ako ang lumikha ng bitag na ito. Dahil gusto kong kunin ang dugo sa puso mo. Para makabalik ako sa tunay kong katawan. Hindi kita ililigtas kahit kailan. Ngayon, iaalay na kita. Para makabalik ako sa pagiging dragon. Ito ang pinakadakilang karangalan mo. Dapat kang magpasalamat sa akin. Chubaw. Magpakabuti ka at ipaghiganti mo ako. Paumanhin, anak. Bumalik ako sa araw na sinaktan ng aking ina. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong poprotektahan kita. Inay, huwag po kayong pumunta sa altar. Sino yan? Ginang, bilisan nyo. Naghihintay ang prinsipe sa inyo. Noong nagsasanay ang asawa ko, hindi siya nasusugatan. Bakit ngayon biglang nangyari ito? Hindi ko maintindihan kung bakit. Puntahan mo na doon at tingnan. Ina, itigil mo na yan. Bitag yan. Huwag kang pumunta dyan. Sino yan? Sinong nagsasalita? Ako po, inay, ang nagsasalita. Nasa mga kamay niyo po ako. Marunong magsalita si Chubaw. Paano nakakapagsalita ang isang sanggol? Mali yata ang narinig ko. Nanay, naririnig mo ba ako? Ako to, anak mo. Chubaw. Nagsasalita ka ba? Chubaw. Bakit bigla kang nakapagsalita?
Ipaliwanag ko mamaya, ina, may bitag sa altar na ito. Kung pupunta ka roon, mamamatay ka. Huwag kang magpapaloko. Ginang. Naaalala ko na, ikaw ang katulong ni Yunyaw. Siya lang ang pinagsisilbihan mo. Kapag lumalabas ang asawa ko, marami siyang dalang mga bodyguard. Nasa panganib ang asawa ko. Bakit ikaw ang nagbabalita sa akin? Ako. Sigurado akong niloloko mo ako. Isang alipin. Paano mo nagawang lokohin ang prinsesa? Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo rito? Nanay, binayaran ng masamang babae ang babaeng ito. Masamang babae. Hipag. Anong nangyayari? Yunyaw, dumating ka sa tamang oras. Ang ali lang ito. Inutusan siya ng iba. At gusto niya akong saktan. Ang alipustang katulong na ito. Paano mo nagawang saktan si Ginang Shen? Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Binibini, kayo po ang nagutos sa akin. Maglalakas loob ka pang magsinungaling. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo para sa hipag ko. Huwag mo akong saktan. Yunyaw, balak ko siyang tanungin. Gusto kong malaman kung sino ang utak. Ikaw, hipag, ang asong ito. Nagpagalit niya ang hipag ko. Kailangan siyang mamatay. Ang sama, nagkukunwari ka pa bang mabait? Ikaw at ang demonyong ama ko. Gusto niyong patayin ang nanay ko. Ang asawa ko at si Yunyaw. Bakit gusto nila akong patayin? Sigurado akong nagkamali ng intindi si Chubao. Ate. Kapapanganak mo pa lang. Hindi ka dapat magalit ng ganyan. Hindi yan makakabuti sa kalusugan mo. Tamang-tama. Kahapon, pumunta ako sa tirahan ng manggagamot. Ibinigay niya sa akin ang tableta na ito. Kumain ka ng isa. Gago. Kahit hindi ka pumunta sa altar, mamamatay ka rin. Kainin mo yan. Gusto kong mamatay ka sa sakit. Karapat-dapat ka dyan. Yunyaw, napakabuti mo. Inay, huwag mo yang kainin. Ate, bakit hindi mo kinakain? Regalo ko yan sa'yo. Huwag mo namang maliitin. O baka naman iniisip mong may lason. Pinsan ng asawa ko si Yunyaw. Nagtitiwala ako sa kanya. Bata pa si Chubao. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat. Nako, delikado pala yan, kinain pa ni nanay. Nay, huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po kayo. Ililigtas ko si nanay. Hipag, anong nangyari sa'yo? Nagulat ka ba? Marami pa akong gamot. Heto. Kainin mo na. Kanina, si Chubao ba ang gumawa nito? Bata pa lang siya. Siguro nagkataon lang. Galit na galit ako. Pinipilit ng masasamang loob si nanay kumain. Bakit ba ang hirap patayin ng babaeng to? Kailangan kitang patayin. Hindi ka dapat mabuhay. Hipag, halika rito. Susubuan kita. Ang tigas talaga ng ulo ng masamang babaeng to. Umalis ka na.
Shensu, naglakas loob kang saktan ako. Sa buong buhay ko, poprotektahan kong mabuti ang nanay ko. Anong ginagawa ninyo? Pinsan. Pinsan. Nagdala ako ng gamot para sa'yo, ate. Napakaganda ng gamot na ito. Pero, sinira ni ate ang gamot ko. At sinaktan niya ako ng husto. Shensu, narinig ko sa iba na. Galit ka raw. Huminto ako sa pagsasanay para puntahan ka. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita inalagaan. Mahal, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Iniwan kita sa palasyong ito. Dahil gusto kong alagaan mo ang hipag ko. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Hindi ka nagtrabaho ng maayos. Ngayon, parurusahan kita. Kalma ka lang. Kanina, akala ko mahal mo talaga siya. Para siyang patay na isda. Wala na akong nararamdaman sa kanya. At saka, kapapanganak lang ni Shensu. Ngayon, ang pangit-pangit niya. Nasusuka ako kapag nakikita ko si Shensu. Hindi siya katulad mo. Napakaganda mo. Mas maganda ka pa sa kanya. Sayang at hindi siya nahulog sa patibong. Sinayang mo lang ang paggawa ng patibong na iyon. Hindi lang yan. Hindi rin niya ininom ang lason. Kung mamatay siya, hindi na tayo kailangang magtago. Gusto kong mapunta sa silid tulugan. At humiga sa kama na yari sa Jade. Nakaligtas siya dahil sa swerte. Huwag ka nang mag-alala. Tiyak na ubos na ang swerte niya. Pinakamatagal na ay ngayong gabi. Ako mismo ang papatay sa kanya. Beto. Ipinanganak ko sa iyo ang isang mabuting anak. Inalagaan ko ang ating tahanan. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Dapat pala nakinig ako sa mga sinabi ng aking mga kapatid. Pinagtaksilan ko ang palasyo ng mga sirena dahil sa iyo. Inay, huwag kang mag-alala. Nandito pa naman ako para sa iyo. Mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Inay, ang nakaraan kong buhay. Ngayon, pinatay ka nila. Siguradong patuloy ka nilang sasaktan. Umalis na tayo agad dito. Chu Bao. Ikaw pala ay isang muling isinilang. Chu Bao, huwag kang mag-alala. Sa nakaraang buhay, hindi kita naalagaan ng mabuti. Sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang mangyari yun. Nanay, umalis na po tayo rito. Delikado po dito. Sige. Dadalin kita sa palasyo ng mga sirena. Mula ngayon. Wala nang ama si Chu Bao. Pero magkakaroon ka ng dalawang mababait na tiyahin. Sila ang mga kapatid ko. Mamahalin ka nila katulad ko. Galing. Shensu, anong ginagawa mo? Kapapanganak mo pa lang, mahina pa ang katawan mo. Itong mga to, hayaan mong tulungan kita. Nagpapakasaya siya sa ibang babae.
Paano niya naitatago ng ganoon kahusay? Ilan pa bang sikreto ang meron si Beto? Anong iniisip mo? Iniisip ko na. Talaga bang tapat ka sa akin? Ako si Beto, sumusumpa ako sa Diyos. Sa ngayon, sumusumpa ako sa Diyos. Si Shensu lang ang mamahalin ko. Magkasama tayong mabubuhay hanggang sa kamatayan. Kung lalabag ako, kidlat ang tatama sa akin. Mahal ko. Ina, anong balak mo? Huwag mo siyang kawan. Magising ka na. Gusto ka lang niyang patayin. Ipinanganak ko ang anak mo. Pero nagtaksil ka sa akin. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Nagpapanggap lang pala si nanay. Nag-alala ako ng sobra. Nay, saktan mo siya. Saktan mo ng todo. Shensu, pakinggan mo muna ako. Hindi na kailangan. Nakita ko na mismo. Ginagawa ninyo ang mga bagay na karumal-dumal. Ako ay dalisay. Hindi ko kailangan ng maruming bagay. Anong maruming bagay? Mukhang hindi pa niya alam. Ang gusto ko ay ang dugo sa puso niya. Hindi ko siya pwedeng hayaang umalis. Shensu, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Nawalan ako ng kontrol. At hindi nakapagpigil. Pinsan at hipag. Siya nga. Inakit niya ako. Kaya hindi kita pinansin, at pinuntahan ko siya. Tama, huwag mong sisihin ang pinsan ko. Ako ang umakit sa kanya. Ate, kung galit ka, saktan mo ako. Magaling ka, nararapat lang sa kanya yan. Gusto mo akong saktan. Kasalanan mo yan. Gusto mo nga akong saktan, di ba? Sinasabi ko sa iyo, tinutulungan kita. Tama na, tayo na ang mali ngayon. Basta't manatili si Shensu rito, mayroon pa tayong pagkakataon. Ngayon ang pambihirang araw, siyam na bituin ang nakahanay. Kung iinumin ang dugo mula sa puso ng sirena, makakatulong ito para lumakas ang aking kapangyarihan. At maging pinakamalakas, hindi ko maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Shensu, patawad na patawad ako sa iyo. Nawala ako sa sarili. Hindi ko dapat ginawa yon. Shensu, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Isa akong walang hiya. Hindi ako tao. Shensu, kasalanan ko ito. Taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo. Nanay, huwag mo siyang patawarin kailanman. Isa lang siyang walang pusong tao. 10 taon na tayong kasal. Lagi akong naging tapat sa iyo. Tinalikuran na ako ng lahat. Ikaw, kumusta ka? Maraming beses mo akong gustong patayin. Gusto mo pang angkunin ang dugo sa puso ko. Isa kang napakasamang tao sa mundo. Alam mo na pala. Tapos nagkukunwari ka pang walang alam. Niloko mo ako. Kung ganoon, hindi ko na itatago ito. Gusto ko talaga ang dugo sa puso mo. Shensu, palasyo ito ng mga dragon. Hindi ito ang tahanan mo. Hindi ka pinapayagang umalis. Ngayon ang araw ng kamatayan mo. Paano kung gusto kong umalis dito? Isa ka lamang napabayaang prinsipe ng dragon. Kung wala ang dote ko, hindi ka papansinin ng Haring Dragon.
Hindi ko pa nga nababawi ang mga gamit ko. Hindi ako aalis. Ang mga alahas mo. Ibinigay na sa akin ni Beto yan. Ang magandang damit na suot ko. Gawa yan sa dot mo. Ay, oo nga pala. Binigyan din ako nitong perlas. Sinabi sa akin ni Beto na, pinaghirapan mo raw itong kunin. Pero sayang, kung sabihin ko lang na gusto ko to, ibibigay na sa akin ni Beto. Ginamit ko pa to para gawin to. Ang sama-sama talaga ng babaeng to. Inay, kaya mo ba siyang saktan? Anong ginagawa mo? Akin yan. Sigurado akong babawiin ko yan. Shensu. 10 taon kitang pinakitunguhan ng mabuti. Ngayon, nagagawa mo to. 10 taon nang nakalipas, nagluto ka ng gamot gamit ang iyong laman para iligtas ako. Ngayon, gusto ko lang ang dugo sa puso mo. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Ang pinaka-pinagsisihan ko sa buhay ko ay ang iligtas ang buhay mo. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Mula ngayon. Tapos na ang relasyon natin. Katulad ng damit na ito. Shensu, hindi ka pwedeng umalis. Inay, mag-ingat po kayo. Ang mga sirena ay isang espesyal na lahi. May kapangyarihan ako mula nang isilang ako. Ang kapangyarihan ay lumalaki araw-araw. Ako ang pinakamalakas sa lahi ng mga sirena. Ngunit itinago ko ang aking kapangyarihan. At iniwan ang aking pamilya para pakasalan ka. Akala mo ba mahina ako? Ngayon, gusto kong makita. Kung kaya mo akong pigilan. Ang galing. Ang lakas ng nanay ko. Humahanga ako sa mga taong malalakas tulad mo. Isinakripisyo ng nanay ko ang lahat para pakasalan si Beto. Pero isa siyang walang hiyang lalaki. Buti na lang, napansin yan ng nanay ko. Nanay, tara na, pumunta na tayo sa palasyo ng mga sirena. Sige. Nanay. Shubao. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Simula noong araw ng kasal natin. Plano ko na ito. Ang patibong na inilagay ko sa iyo noon, bahagi lamang iyon. Ang tunay na mahika ng pagkontrol, nasa paanan mo. Ano sa tingin mo? Napakabata pa ni Chubao. Hindi ako maaaring mamatay dito. May lakas pa ba siya? Imposible. Napakadelikado. Kakapanganak lang sa akin ni inay.
Mahina pa siya ngayon. Hindi kayang gamitin ni inay ang buo niyang lakas. Anong gagawin ko ngayon? Napakahina mo ngayon. Shensu, tiyak na mamamatay ka. Inay, ang sama mong babae. Hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay ko. Gusto niyong kunin ang dugo ko, di ba? Bibigyan ko kayo ng dugo ko. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyong saktan si Chubao. Hayaan ninyong mabuhay si Chubao. Nanaginip ka ba? Beto, anak mo rin si Chubao. Bakit ganyan ka, Katindi? Gago, ang dugo mo. Iinumin yan ni Beto para lumakas. At ang anak mo. Gagawin ko siyang gamot para inumin. Mga hayop kayo, tumahimik ka. Nabuhay na naman akong muli. Pero walang nagbago. Inay, anong gagawin ko ngayon? Kung hindi nyo pakakawalan si Chubao, magpapakamatay ako dito. Kung mamatay ako, hindi nyo makukuha ang dugo ko. Inay. Huwag. Pag-isipan ninyong mabuti. Sige. Beto, huwag ka nang magsalita. Ngayon ang araw ng pagkakahanay ng 9 na bituin. Kung palalampasin ko ito, hindi ako makakapag-level up. Napakagandang pagkakataon. Hindi ko yan kayang baliwalain. Ikaw, ang lubad na ito ng mahika. Ikaw mismo ang gumawa nito gamit ang iyong buntot, at ibinigay mo sa akin. Napaka-epektibo nito. Isa itong magandang regalo. Hindi ka na makakapagpakamatay muli. Chubao, anak, patawarin mo ako. Hindi kita naipagtanggol. Kahit na nabuhay akong muli, wala pa ring nagbago. Hindi ko mailigtas ang nanay ko. Hindi pwede, kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Kailangan ko ring iligtas ang nanay ko. Hindi dapat mamatay ang nanay ko dito. Dumating na ang tamang oras. Patayin na natin si Shensu. Kapangyarihan ng karagatan. Sundin mo ang utos ko. Ipatawag ang 1,000 espada ng enerhiya. Halika. Ano ang nakita ko kanina? Dragon ba yun? Mali ba ang nakita ko? Nakawala ka sa mahika ng pagkontrol. Imposible ito, Shensu. Isa kang munting sirena. Nang ahas kang saktan ako. Ako ang ika-6 na anak ng Haring Dragon. Gusto mo bang maging kaaway ng mga dragon? Anong pakiramdam na maging kaaway ng mga dragon? Isa kang napakasamang tao. Pinagtaksilan mo ako. Hindi kita patatawarin. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ang nanay ko ay takot na takot sa sakit. Noon, nahulog siya sa patibong ng tatay ko. Dinukot ang puso niya habang buhay pa siya.
Nung mga araw na yun, siguradong takot na takot ang nanay ko. Sa buhay na to, kailangan kong gawin to, para makaganti sa nanay ko. Beto. Hayop ka, mag-asawa tayo noon. Gusto mo akong patayin, noong gusto mo akong patayin. Bakit hindi mo naalala na mag-asawa tayo? Sa oras na gusto mong kunin ang dugo ko, naging magkaaway na tayo. Kung maglakas loob kang saktan siya, papatay din ang batang ito. Mahal na mahal mo ang anak mo, ano? Isang pitik ko lang, katapusan na niya. Tiyak na mamamatay ang batang ito. Sa oras na yun, kahit patayin mo pa si Beto, wala ka na ring anak na ito, magsisisi ka. Hindi pa tapos ang paghihirap ng ina. Hindi ko mapapatawad ang lalaking yan. Si nanay ang nagbigay sa akin ng buhay. Kahit mamatay pa ako, ipagtatanggol ko ang nanay ko. Shubao. Dahil masyado akong mahina, hindi kita naipagtanggol. Shubao, huwag kang matakot. Pagdating sa paraiso, magkikita tayong muli. Ito ba ang kinabukasan? Ang kamatayan ko ba ang magdadala sa ganitong kinabukasan? Napakadelikado. Hoy, bitawan mo yung espada. Kung gusto mong maghayganti, hindi pa huli ang 10 taon. Ang galit na ito, tatapusin ko ito para sa nanay ko. Beto. Okay ka lang ba? Yun yan. Ibalik mo na sa akin ang bata. Shensu, ang tanga mo talaga. Nagtitiwala ka pa rin ba sa akin? Sinaktan mo si Beto. Kahit hindi kita kayang patayin, dahil mahal na mahal mo ang batang ito, ipadarama ko sa iyo ang sakit na ito. Papatayin ko ang anak mo sa harap mo. Huwag. Tinamaan ba ako ng kidlat? Ang babaeng ito ay napakasama. Kahit ang Diyos ay nagalit na, mamamatay siya. Ang kidlat ang pinakamakapangyarihan. Bakit hindi ka nasaktan? Siguro, pinagpala tayo ng Diyos. Sa mundong ito, ang Dragon God lang ang makakapigil sa kidlat ng Diyos. 2,000 taon nang walang Dragon God ang angkan ng dragon. Beto. Hindi ko pa nasasabi sa iyo. Buntis ako. Anong sabi mo? Kaya pala nakayanan mo ang kidlat. Kahit hindi pa ako nagiging dragon. Pero dumating na ang kidlat. Sa tingin ko, ang anak natin. Siya ang Dragon God. Ano yon? Tong dalawang masasamang to. Ano kayang sinasabi nila? Wala akong pakialam dito. Nawawalan sila ng focus. Kailangan kong mabawi ang katawan ko. Bakit ang aga mong nagising? Kinokontrol ko ang katawan mo kanina. Naubos na ang lakas ko. Hindi na ako makakagamit ng mahika. Inay, tulungan niyo ako. Ang baho ng babaeng to. Hindi ko na kaya. Shubao. Bastos na bata. Ngayon, dadalahin kita sa impyerno. Okay ka lang ba? Shubao. Anong nangyari dito kanina? Sinira ko ang mahika nila. Puksain mo na agad ang dalawang masasamang yan. Shubao, huwag kang mag-alala. Papatayin ko sila, dahil sinaktan nila kayo, mga walang hiya. Ang anak ko sa sinapupunan. Iyon ay Dragon God.
Kung sasaktan ninyo ang anak ko, paparusahan kayo anak ko. Paparusahan kayo ng Diyos. Ano? Napakalakas ng mga Diyos, pero mas malakas ang Dragon God. Pinoprotektahan ng Diyos ang Dragon God. Kung sasaktan mo ang bata sa sinapupunan ni Yunyaw, tiyak na tatamaan ka ng kidlat. Sige, subukan mo. Inay, huwag po kayong magpapaloko. Dati, isang anak na baog lang ang ipinanganak ni Yunyaw. Hindi ang batang iyon ang Dragon God. Kung totoo ang sinasabi nila, hindi ako maaaring magbakasakali. Lumabas din palang matalino ka. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos ay ibigay mo sa akin ang dugo ko. Hahayaan kong mabuhay ang batang ito. Ngayon, patawarin muna kita sa ngayon. Puputulin ko lang ang isang paa mo. Para sa iba, maghihiganti ako sa ibang pagkakataon. Walang silbi. Hindi mo ako kayang pagalingin. Wala ka ng silbi, mga sundalo. Mahal na prinsipe, maawa po kayo. Nakikiusap ako sa iyo. Beto. Ikaw ay prinsipe ng dragon. At tunay na anak ng Haring Dragon. Ang paa mo, tiyak na gagaling yan. Huwag mo akong lokohin. Tingnan mo na ang paa ko. Wala na siya. Hindi tumatanggap ang angkan ng dragon ng isang lumpo. Sinira ni Shensu ang buhay ko. Marami akong ipinadalang mga asasin para hanapin sila. Kahit saan man siya magpunta, mahahanap ko pa rin siya. Gagawin kong 1,000 piraso si Shensu. Sinong nang-ahas na saktan ng anak ko? Ang Dragon King, si Shagon King, si Shensu yun. Si Beto ang prinsipe ng dragon. Pero pinutol ni Shensu ang mga paa niya. Nakikiusap ako, ipaghiganti mo si Beto. Ano? Prinsesa ng Sirena. Nang-ahas siyang saktan ng prinsipe ng dragon. Ama, wala akong pakialam kung saktan niya ako. Pero ang anak ni Yunyaw ay sagisag ng Dragon God. Gusto niyang patayin ang batang iyon. Dragon God. 3,000 taon nang hindi nagpapakita ang Dragon God. Anak, totoo ba ang sinasabi mo? Ama, sigurado po ako. Ang katauhan ng Dragon God ay protektado ng Diyos. Hindi rin ito tinatablan ng kidlat. At saka, napakalaki ng enerhiya ng batang iyon. Nagdulot ito ng kakaibang pangyayari. Ama, kinabukasan, makakatulong ang batang ito sa palasyo ng dragon. Magiging malakas tayo. Sige. Napakaganda. Hindi ko inaasahan na. Magiging ganito tayo kaswerte. Maghahanda agad ako ng 1 piging. Ang balita tungkol sa Dragon God na ito. Ipapaalam ko sa buong mundo. Ang prinsesa ng Sirena ay naglakas loob na saktan ng Dragon God. At pinsalin ng prinsipe ng dragon. Hindi ko siya patatawarin. Inay, malapit na ba tayo sa palasyo ng mga sirena? Oo, para maiwasan ang mga taong gustong uminom ng dugo ng mga sirena. Kailangang magtago ang angkan ng mga sirena at hindi na lumabas. Dahil gusto kong pakasalan si Beto. Dati, pinagtaksilan ko ang lahi ng mga sirena. Ngayon, ang kapatid ko, galit pa rin sila sa akin. Huwag kang mag-alala, inay. Kapag nagkita ulit kami, sasabihin ko sa kanila na lagi mong naaalala ang pamilya. Kung hindi pa rin sila mapatawad, iiyakan ko sila. Sige po, nay, magtiwala ka sa akin. Prinsesa ng Sirena, ako ang Haring Dragon, lumuhod ka agad. Nanay. Nanay. Baikang, ikaw ang hari ng mga dragon. Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan mo para saktan ako? Anong ibig sabihin ng pagharang ninyo sa akin? Ang mga dragon ang Panginoon ng karagatan. Isa ka lamang maliit na isda, nang ahas kang saktan ng Dragon God. Parurusahan ka, ngayon. Parurusahan kita, nalinlang na ng babaeng iyon ang Haring Dragon.
Ang bata sa sinapupunan ni Yunyaw ay hindi dragon. Isa lamang itong kabibe. Isa ka lamang maliit na sirena. Ang tanga mo para hamanin kami. Mga sundalo, dakpin ninyo ang dalawang yan. Maghahanda ako ng isang piging. Gagamitin ko ang dugo ninyo para salubungin ang paglitaw ng Dragon God. Hindi ko kayo papayag ang saktan ng nanay ko. Masama to. Noong nakaraan, kinontrol ko ang katawan ng nanay. Hindi pa bumabalik ang lakas ko. Hindi pa ako makagamit ng mahika. Xiaobao, huwag kang matakot. Hindi kita hahayaang mapahamak. Sisiguraduhin kong may uuwi kita sa palasyo ng mga sirena. Gustong-gusto kitang makitang lumaki. Pero sayang. Hindi kita makakasama. Sa hinaharap. Kailangan mong makinig sa mga tita mo. Naiintindihan mo. Hindi na nakahanay ang siyam na bituin. Ang aksidente ni nanay kanina. Bakit hindi pa rin ito tapos? Nanay, anong gagawin ko ngayon? Tatlong araw na lang, kaarawan na ni Shensu. Ang tagal na niyang hindi umuuwi. Gustong-gusto ko na siyang makita. Nakababata kong kapatid. Huwag mo na siyang banggitin. Umalis siya kasama ang isang dragon. Hindi ko siya mapapatawad. Palasyo ba ito ng mga sirena? Ang dalawang to ang mga tiyahin ko. Tulungan niyo po ang nanay ko. Nasa panganib po siya. Bakit may bata rito? Ang cute ng batang to. Mga tiya, ako po si Xiaobao. Ang nanay ko, siya si Shensu. Ako po ang inyong apo. Nakalimutan ko, hindi pa masyadong nakakabalik ang lakas ko. Mga tita, hindi nila ako naririnig. May amoy ng dragon ang batang ito. Isa siyang batang dragon. Hindi pwede. Hindi pwede rito ang batang ito. Ilabas ninyo siya. Hindi ako dragon. Sirena ako, katulad ninyo. Kawawa naman ang batang ito. At saka, parang pamilyar siya sa akin. Hayaan na lang natin siyang manatili. Hindi pwede. Matagal nang nagtatago ang mga sirena. Wala tayong gaanong alam tungkol sa batang ito. Kung isa itong patibong ng mga dragon, mapapahamak tayo. Huwag mo akong sisihin. Inaalala ko lang ang ating tribo. Mga sundalo. Mga tiya, huwag niyo akong iwan. Paano ako makakabalik? Kailangan kong sabihin sa kanila. Bakit bigla akong nakakaramdam ng ganitong sakit? Pero hindi naman ako nasugatan. Ibig sabihin, nasa panganib ang nanay ko. Gusto mong tumakas matapos mong saktan si Beto. Sa huli, mamamatay ka pa rin. Hayop ka. Saktan ninyo siya ng husto para sa akin. Gusto kong malaman kung kaya niya ba. Teka. Hindi siya maaaring mamatay ng ganoon. Masyadong magaan yun.
Sumpa ng dragon. Hindi mamamatay si Shensu. Ngunit titiisin niya ang sakit na masunog ng buhay mula sa loob. Mas masahol pa sa kamatayan. Saktan ninyo siya. Masusunod. Siguro. Dito na ako mamamatay. Hindi ko alam. Okay kaya si Chubao sa palasyo ng mga sirena? Galit pa rin kaya sa akin ang ate ko? Tanggap kaya nila si Chubao? Ang sama kong ina. Hindi ko na ipagtanggol si Chubao. Hindi. Hindi ko matanggap. Pinilayan mo ako. Ikaw at ang angkan ng mga sirena. Mamamatay kayong lahat. Nasaan ang mga sirena? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin sa iyo. Marami akong paraan para magsalita ka. Kunin niyo ang pako ng kaluluwa. Inaapi ng masasamang tao ang nanay ko. Anong gagawin ko? Paano ko may iligtas ang nanay ko? Iyak ng iyak ang batang ito. Kawawa naman. Huwag ka nang umiyak. Papasok kita sa loob. Tita, pasensya ka na. Para mailigtas ko si nanay. Wala akong ibang magagawa kundi magsikap. Nagugutom ka na ba? Hindi pagkain ng kamay ko. Ang talino mo naman, tita. Naaalala kaya niya ang paboritong pagkain ni nanay. Kailangan ko siyang paalalahanan, para matuklasan niya. Gusto mo bang kainin to? Kinain na niya. Kamukhang kamukha ni Shensu noong bata pa. Mahilig siyang kumain ng sponge cake. Parang kamukhang kamukha ni Shensu ang batang ito. Anak pa ba niya? Suntukin mo ng malakas. Hindi ka kayang hulihin ng mahika ng pagkulong. Kaya gagamitin natin ang mga pako ng kaluluwa. Kung hindi, tiyak na magdudulot ka sa akin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Lumitaw ang Dragon God. Ito ay isang bihirang pangyayari sa loob ng 10,000 taon. Naghanda ang aking ama ng isang napakalaking piging. Sa piging na ito, ipapahayag ng aking ama ang balitang ito sa buong mundo. At saka, gusto niyang ipamana ang posisyon ng Haring Dragon. Ang batang nasa sinapupunan mo ang magiging hari. Pagdating ng araw na yon, papatayin mismo ng ama ko ang taong isdang ito. Para kunin ang dugo para sa anak natin. Prinsipe, natagpuan na namin si Chubao. Nasa palasyo siya ng mga sirena. Sige, magaling ka. Beto. Ikaw. Anong gagawin mo? Bakit mo alam kung nasaan si Chubao? Ginamit kita bilang pain. Para tuluyang lipulin ang lahi ng mga sirena. Ang sakit ng dibdib ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Nasa panganib ang nanay ko. Chubao. Huwag ka nang umiyak. May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, mga tita. Okay lang ako. Nasa panganib ang nanay ko. Dinakip siya ng Haring Dragon. Balak nilang inumin ang dugo niya. Kung hindi nyo ililigtas ang nanay ko, tiyak na mamamatay siya. Lahat ng sundalo. Dalhin ang mga armas sa palasyo ng dragon. Ililigtas ko si Shensu.
Shensu. May gusto ka pa bang sabihin? Xiaobao. Paumanhin, anak. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin kita makakasama. Kung may susunod na buhay, gusto mo bang maging anak ko? Sisiguraduhin kong aalagaan kitang mabuti. Gusto kong mamatay ka sa sakit. Nanay, huwag po kayong matakot. Narito na si Chubao para iligtas kayo. Sinong nang ahas na saktan ng kapatid ko? Parurusahan ko ang taong yun. Ate. Pangalawang ate. Bakit kayo narito? Nanay, nagulat po ba kayo? Ako ang nagmungkahi sa kanila na pumunta rito. Sino ang gumawa nito sa iyo? Huwag kang mag-alala, kapatid. Iuuwi ka namin. Sino ang mangangahas na hamarang sa akin? Walang galang. Taka lang sirena. Mangangahas kang pumasok sa palasyo ng dragon. Sino ang nagutos sa inyo na gawin ito? Tinanong ko kayo. Para saan ang pagdiriwang na ito? Bakit nyo inialay ang kapatid ko? Ang mga dragon ay malupit at masama. Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Diyos? Parusa ng Diyos. Nasugatan ni Shensu ang Dragon God sa loob ko. Siya ang dapat parusahan. Walang katotohanan. Isa ka lang maliit na suso. Hindi ka kayang magdalang tao ng Dragon God. Nakakatawa. Anong sinabi mo? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang anak sa sinapupunan ko. Kung hindi dahil sa Dragon God. Bakit ako makakalaban sa kidlat? Nang magpantay ang siyam na bituin. Biglang dumilim ang langit. Hindi. Nang tamaan ng kidlat ang masamang babae. Ang masamang babae. Karga niya ako noon. Nang biglang dumilim ang langit, nakakita ako ng isang ilusyon. At narinig ko pa ang dagandong ng isang dragon. Inay, naiintindihan ko na. Siguro, ako nga ang Dragon God. Totoo ba ang sinasabi mo? Ano, nakakagulat naman ito. Anak din ni Beito si Chubao. Isa rin siyang dragon. Totoo ang sinasabi ni Chubao. Ang Dragon God ang pinakamataas sa mundo. Sinugutan ni Shensu ang Dragon God. Nilabag niya ang batas ng Diyos. Kung ililigtas niyo siya, parurusahan din kayo ng Diyos. Tama, paalisin niyo na siya. Huwag ninyong hayaan siya rito. Tama. Hindi natin kayang labanan ng kulog. Haring Dragon, magutos na po kayo. Patayin niyo na ang babaeng ito para hindi tayo madamay. Nakikiusap po kami, patayin niyo na siya. Ayaw pa naming mamatay. Tutulungan ka ng lahat na talunin sila. Isang kawan ng mga bulag. Samba kayo ng samba sa Dragon God. Pero nagkamali kayo ng kinikilala. Kalokohan yan. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na. Ang tunay na Dragon God ay si Chubao. Ang mga Sir Ino ay mababang uri. Hindi kayang magbuntis ng Dragon God si Shensu. Mga tandang isda, gusto mong baguhin ang katotohanan. Dahil gusto mong maawa ako. At patawarin ang kapatid mo. Pero sayang. Ang bata sa sinapupunan ni Yunyao. Siya ang batang pinili ng Diyos. Kahit anak ko si Chubao. Hindi ko siya matanggap. At hindi ko rin patatawarin si Shensu. Walang-walang silbi sa lahi ng dragon. Si Chubao ay may dugong sirena. Isa siyang kahihiyan sa lahi ng dragon. Dahil anak siya ng isang sirena. Pagkatapos ng handaan, patayin mo ang batang iyon. Naiintindihan ko po, Ama. Hayop ka. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa kapatid ko? Pati ba naman ang sarili mong anak?
Hindi mo rin palalampasin. Ngayon, kailangan kitang patayin, para makaganti sa kapatid ko. Walang galang. Ate, kapatid, isa ka lang naman si Rena. Maglakas loob ka pang atakihin ang prinsipe ng dragon. Nakakatawa, mga sundalo. Ang mga sirenong ito ay nagbabalak ng gulo. Dakpin sila. Ulyanin, akala mo kung sino kang dragon. Ako ang tunay na dragon god. Huwag mong saktan ang nanay ko. Napakalakas ni Baikang. At saka, ang enerhiya ng dragon ay paralisado ako. Kaya mahihirapan tayong makatakas ng ligtas dito. Susugal ako sa pagkakataong ito. Baikang, kahit na ikaw ang hari ng mga dragon, pero nasa harapan mo ang dragon god. Hindi mo naman pala nakikilala. Ang tanga mo naman, ang bastos. Gusto mo akong hamanin. Akala mo hindi kita kayang patayin. Hamon ba yan? Ang mga sinasabi ko ay pawang katotohanan. Maniniwala ka ba? Alam kong may isang kayamanan sa dagat silangan. Napakahimala nito. Kunin mo na yan dito. Chu Bao. At ang anak sa sinapupunan ni Yunyao. Maglalaban sila ng 3 beses. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat kung sino ang tunay na Dragon God. Gusto mong makipaglaban, isa kang sirena. Kang sirena. Ano man ang gawin mo, matatalo ka pa rin. Kung si Chu Bao ang Dragon God, pakawalan mo kami. Kung hindi si Chu Bao ang Dragon God, aalis ang lahi ng sirena, at hindi na babalik sa dagat silangan. At mananatili ako rito. Kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Huwag kayong matakot, sisiguraduhin kong ligtas si inay. Si Shensu ay isang tapat na tao. Nagsasabi ba siya ng totoo? Ama. Hindi ako matatalo. Hindi nagpapatalo si Shensu. Pumayag ka na sa kanya. Papatayin ko siya. Sige. Ito ang yaman ng dagat silangan. Ito ang mahiwagang bato. Susubukan kita. Hindi mo magagamit ang iyong salamangka para magbago ng anyo. Teka, lumitaw na ang Dragon God. Isang pangyayari ito na minsan lang mangyari sa 10,000 taon. Ang mga fishmen ay basta na lang pumasok sa Dragon Palace at gumawa ng gulo sa piging na ito. Hindi sapat ang dugo't laman mo lang. Dahil tumaya ka, kailangan mong itaas ang taya. Ano ang ibig mong sabihin? Napakaraming tao sa piging na ito. Kung dugo't laman mo lang ang narito, hindi ito sapat para hatiin. Kung ang batang ito ay hindi Dragon God, papatayin ko kayong lahat. Anong sabi mo? Huwag kang mag-alala, inay. Tiyak na mamamatay ang aking ama. Tama si Chu Bao. Hindi kita iiwan dito ng mag-isa. Magkapatid tayo. Kung mamatay ka, mamamatay din kami. Sige, tatanggapin ko ang pastang ito. Pero may kondisyon din ako. Kung manalo si Chu Bao, bawiin mo ang iyong mga ugat ng dragon. At umalis ka sa dagat silangan. Ano? Hindi mo kaya? Beto, magandang pagkakataon to para patayin sila. Pumayag ka na. Hindi dragon ang batang ito. Hindi ako maaaring matalo. Sige, Shensu, ang tanga mo talaga. Pati ang ate mo at anak mo, dinamay mo pa. Pagkikita-kitain ko kayo sa impyerno. Ang batang nasa sinapupunan niya ay tunay na Dragon God. Beto, ang anak natin ay tunay ngang Dragon God. Shensu, may sasabihin ka pa ba? Huwag mong pansinin ang sinasabi nila.
Hayaan mo silang magsaya muna bago sila mamatay. Maya-maya lang, iiyak na sila ng husto. Ang batang ito ba talaga ang Dragon God? Nanay, nakita mo ba? Panalo tayo. May panganib. Nanay, lumayo ka. Chubao. Ano ba talaga ang nangyayari? Nanay, luma na ang gamit ng matandang yun. Napakahina nito. Hindi kaya ng batong ito ang lakas ko. Mga lintik na taong isda. Maglakas loob kang sirain ang batong banal. Ang batong banal na ito. Ito'y pamana na iniwan ng Dragon God. Matagal na nitong pinoprotektahan ang dagat silangan. Maglakas loob kang wasakin ito. Gusto mo na bang mamatay? Kung ito ay labi ng Dragon God. Bakit naman ganoon na lang kadaling masira? Sa nakikita ko, ang batong ito. Hindi nito kayang tiisin ang lakas ni Xiaobao. Paano naman magkakaroon ng lakas ang batang ito? Dahil ba takot kang matalo? Kaya gumamit ka ng maruming pamamaraan. Ngayong araw, ang inyong lahi ng mga sirena. Kayo ay basta na lamang pumasok dito. At sinira ninyo ang batong banal na ito. Ito ang dalawang pinakamabigat na kasalanan. Ama, mag-utos na po kayo. Gusto kong kumain ng laman at uminom ng dugo nila. Nabuhay na ako ng 100,000 taon. Ngunit hindi pa ako nakakita ng ganito kalinis na kapangyarihan. Ama. Ang resulta ng unang laban ay tabla. Kung hindi sumabog ang batong iyon, ako sana ang panalo. Sa ikalawang laban na ito, ang matandang handal na ito, ano na naman kaya ang ilalabas niya? Ipasok nyo. Ang Dragon God ang siyang Panginoon ng mundong ito. Ang salita ng Dragon God. Iyon ang ganap na utos. Sa pagsubok na ito, gamitin ninyo ang kampanang ito para tawagin ng iba pang mga nilalang. Inay, huwag po kayong mag-alala. Mananalo ako. Sa pag-ikot na ito, tiyak na mananalo ako. Dumating na ang mandirigma numero 1 ng dagat silangan. Mandirigma numero 1. Siya nga, estudyante siya ng Diyos ng digmaan. Sa Diyos lang ng digmaan siya nakikinig. Kahit si Haring Dragon, hindi siya mapapagalaw. Lahat ng mandirigma sa dagat silangan. Walang makakatalo sa kanya. Ang nagwagi ay napagpasyahan na. Pero, sino ang tumawag sa kanya para pumunta rito? May narinig akong pagtawag. Mayroon siyang dugong Dragon God. Hindi siya. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Oo. Anong nangyayari? Nakapagpatawag siya ng isang mandirigma. Nasaan ang mandirigma ko?
Panalo na si Yunyao. Ipahayag mo na sa lahat. Beto, bakit ka nagmamadali? Hindi pa kami talo ni Chubao. Kahit magpatugtog ng kampana si Xiaobao ng isang araw, hindi pa rin niya siya mapapatawag. Hindi kaya. Gusto mong maghintay kaming lahat. Ikaw, tama si Yunyao. Halos maloko ako ng isang sirena. Ito ang kahihiyan ko. Mga tao, inaksayan niya ang oras ninyo. Ang nanalo sa round na ito ay, hindi pwede. Kailangan kong manalo para protektahan ang nanay ko at mga tita ko. Lumabas ka na, mandirigma ko. Sinong sumire sa tulog ko? May kapangyarihan pa rin ang boses niya. Nay, huwag po kayong matakot. Ito po yung malaking pagong na ipinatawag ko. Isa po siyang Diyos hayop na nagmula pa noong sinaunang panahon. Anong sinasabi mo? Malaking pagong, dahan-dahan ka lang po. Huwag mong takutin ang nanay ko. Sige, mas dahan-dahan pa ako. Akala ko pa naman, nakapagpatawag si Chubao ng nakakatakot na Diyos hayop. Hindi ko akalain. Isang matanda lang pala ang tinawag niya. Shensu, may gusto ka bang sabihin? Ito ang malinaw na ebidensya. Talunan na kayo sa round na ito. Tumahimik ka. Bulag ka na ba? Hindi mo ba alam? Ang taong ito ang sinaunang Diyos na hayop. Siya si Xuanwu. Imposible. Xuanwu. Ang batang ito ay nakatawag ng isang sinaunang Diyos na hayop. Posible kayang siya ang Dragon God. Bakit ganyan? Ama, nagkakamali po ba kayo? Ang sinaunang sagradong hayop na ito ay isinilang kasabay ng Panginoon. Ang kanilang kapangyarihan ay napakalaki. Xuanwu, iyon ang pinakamalaking sagradong hayop. Natutulog si Xuanwu sa loob ng 10 milyong taon. Bakit siya nagising? Huwag kang bastos. Kung magising si Xuanwu, mararamdaman ko ang kanyang enerhiya. Hindi kaya, nagkamali talaga ako ng napili. Kung hindi Dragon Diyos ang anak ko, mamamatay ako ng masakit. Matagal nang natutulog si Xuanwu. Siguro ang anak sa sinapupunan ko. Jin-aiseng niya si Xuanwu. Tama nga si Yunyan. Tinawag ni Yunyao ang pinakamalakas na mandirigma. Si Xuanwu, Jin-aiseng siya ni Yunyao. Ang kapal ng mga mukha ng dalawang to. Ako ang tumawag sa kanya dito. Ang laki ng pagong na to. Narito si Ginoong Xuanwu. Makikilala niya kung sino ang Dragon God. Tama, yung malaking pagong. Sabihin mo na sa kanila. Ako ang Dragon God. Ako. Nararamdaman ko ang Dragon God. Ginoong Xuanwu. Sige na, sabihin mo, sino ba ang Dragon God? Dragon God. Tinawag ako ng Dragon God dito. Ang batang may kapangyarihan ng Dragon God ay... Bakit ka naman natutulog ngayon? Tama. Pinatulog ko siya. Simula ngayon, wala nang nagtitiwala sa iyo. Ngayon, ikaw at ang anak mo ay mamamatay. Alam ko na. Sa piitan dito, nakaisip ang Haring Dragon ng 1,000 uri ng pagpapahirap. Isa na rito ay ang pagbabalat ng buhay. Pagkatapos, hiwain ng isa-isa ang laman sa katawan niya. Pero, yung bata, kapapanganak pa lang niya. Isipin mo na lang, kapag tinorture ang anak mo. Iiyak siya ng matindi. Ang sama-sama mong babae, ang itim ng puso mo. Ang lupit. Hindi pa ba siya pinatay ng Panginoon?
Yunyaw, isa kang babaeng walang hiya. Kung maglakas loob kang saktan si Chubao, magbabayad ka ng buhay mo. Natataka na ang kapangyarihan mo. Ano ang magagawa mo ngayon? Hindi na ako natatakot sa iyo. Walang kapangyarihan ng kapatid ko. Pero ako, meron. Buntis si Yunyaw. Paano mo siya nagawang saktan? Bakit hindi ko gagawin? Kung hindi siya mapaparusahan ng nararapat ngayon. Kahit mamatay ako, isasama ko siya. Walang galang. Ate. Ate, mga kapatid, anong gagawin ko ngayon? Kailangan kong mag-isip ng paraan para protektahan ng pamilya ko. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Pero hindi nyo tinanggap. Parurusahan ko kayo. Mga sundalo. Bunso, tumakbo ka na. Huwag mo na kaming intindihin. Ate. Bunso, tumakbo ka na. Ngayong araw. Walang aalis dito. Kung hindi ka pa aalis, wala ka ng pagkakataon. Dalhin mo si Chubao, tumakbo na. Inay, huwag po kayong umalis. Ililigtas ko po kayong lahat. Inay, maniwala po kayo sa akin. Inay. Chubao, saan ka patatakbo? Ate. Pangalawang ate. Malapit nang mamatay ang mga tiyahin. Anong gagawin ko ngayon? Gusto kong iligtas ang lahat at umalis dito. Ang sama ninyo. Ang alam nyo lang ay manakat ng mahina. Ito ba ang patakaran ng mga dragon? Ang mga dragon ang hari ng karagatan. Higit pa riyan, ang Dragon God ang Panginoon ng mundong ito. Kung gusto mong sisihin, sisihin mo ang sarili mo. Dahil hindi ka dragon, kundi isang maliit na isda, sa susunod na buhay. Magpakapanganak ka bilang isang dragon. Kung may gustong patayin ng tatay ko, mawawasak ang kaluluwa nila. Wala kang susunod na buhay. Ito ang batong hiyas ng Diyos. Ang batong hiyas na ito. Bakit ito narito? Sabi sa alamat. Noong magulo ang karagatan, may isang bituin na nahulog sa dagat. Pagkatapos, naging payapa ang karagatan. Ang batong hiyas na ito ang nagkulong sa halimaw. Hindi pa yan nagpapakita dati. Ngayon, nagpakita na. Nagpakita na ang Dragon God sa dagat silangan. Pagkatapos, nagising din ang sinaunang halimaw na si Xuanwu. Ngayon, narito na rin ang hiyas na ito. Nagbabago na ang mundong ito. Oo nga, naririnig kong tinatawag ako ng hiyas na yan. Seryoso ka ba? Hiyas ng Diyos. Ako ba ang hinahanap mo? Narito ako. Ang ingay naman ng batang to. Ama, huwag kang mag-alala. Papatayin ko siya ngayon din. Bakit lumipad ang hiyas ng Diyos kay Chubao? Imposible. Nakita mo ba? Ang mahiwagang hiyas na ito. Kinilala si Chubao bilang amo. Naiintindihan ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito? Ang hiyas ng Diyos. Nandito ito. Kung gusto ninyo ito, kunin ninyo. Siyempre kukunin ko ito. Bakit hindi ko ito makuha? Masamang babae, hindi sasama sa iyo ang hiyas ng Diyos. Shensu. Anong balak mong gawin?
Matagal ko nang sinabi sa inyo. Si Chubao ang may-ari ng hiyas na ito. Ang paligsahang ito, si Chubao na ang nanalo. Ang anak ko ang mismong Dragon God. Ano, talaga bang siya ang Dragon God? Hindi, ang anak ko ang tunay na Dragon God. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ito maaari. Nagsisinungaling siya, ang anak ni Shensu. Hindi siya ang Dragon God. Nagpapanggap lang ang batang ito. Papatayin kita. Ama, nagsasabi lang ng walang katuturan si Shensu. Iminumungkahi ko na patayin mo siya. Ang tanga mo. Tumahimik ka. Ipinapahiya mo ang lahi ng mga dragon. Napansin na ba ito ng matandang hanggal na ito? Siguro magagalit ang aking ama. Dahil sinaktan mo ako at ang nanay ko. Nararapat kang parusahan. Mga kababayan, ang nangyari ngayong araw ay kasalanan ko. Nakikinig ako sa masasamang tao. Halos mapatay ko ang tunay na Dragon God. Sa piging na ito, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat. Beto, dali, lumuhod ka, magpaumanhin ka sa Dragon God. Hindi na kailangan. Ang palasyo ng dragon na ito, gusto ninyo kaming patayin, tapos ubusin ang lahi ng mga sirena. Ang inyong paghingi ng tawad. Hindi nito kayang burahin ang pagkamuhi na ito. Mga sundalo, dakpin ninyo agad ang babaeng walang hiya na yan. Huwag niyo akong hulihin. Yun Yao, niloko mo ako, at sinaktan mo ang Dragon God. Mamamatay ka. Ipapaubaya kita sa palasyo ng mga sirena, para parusahan ka nila. Huwag. Huwag mo kong gawin yan. Nagdadalang tao ako. Anak to ni Beto. Tumahimik ka. Pinapahiya mo ako. Pinagtatawanan ako ng lahat. Haring Dragon, kasabwat lang siya. Sino ba talaga ang utak nito? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Oo, sabi na nga ba, panalo ako. Kailangan ng putulin ni ama ang litid ng dragon. Pero sa tingin ko, hindi yan gagawin ng matandang yan. Yun Yao, huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Shensu, palasyo ito ng mga dragon. Ako ang prinsipe ng mga dragon. Nagbibiro lang ako sa iyo. Naniwala ka naman. Hindi mo ba inaamin? Talunan ka na, kaya tanggapin mo na lang. Walang hiya. Ang mga dragon ang hari ng karagatan. Kami ang batas. Isa ka lang maliit na sirena. Paano mo nagawang pumatay ng dragon? Isa ka lang matandang dragon, ang yabang mo pa rin. Sila ba'y mga sugo ng mga Diyos? Pagpupugay ng haring dragon sa mga sugo ng Diyos. Pagpupugay sa mga sugo ng Diyos. Sila ba'y mga kawal ng kalangitan? Napakatapang nila. Huwag kang lumuhad. Hindi mo kailangang gawin yan. Mga sugo ng Diyos, bakit ka ipinadala rito ng mga Diyos? Napunta ka ba rito dahil kay Chubao? Matagal nang nawala ang Dragon God. 30 milyong taon na ang nakalipas. Ngayon lang muling nagpakita ang Dragon God. Ipinadala ako ng Panginoon dito. Para sunduin kayo pabalik sa paraiso. Protektahan ng Panginoon. Hindi ko akalain, magagawa palang saktan ng Haring Dragon ang Dragon God. Beto, isa ka lamang dragon sa dagat. Samantalang siya ang Dragon God. Puputulin ko ang litid ng iyong dragon. Mula ngayon. Wala ka ng kapangyarihan. Ikaw, Dragon Baikang, aalisin sa iyong posisyon, at magiging bilanggo. Dahil napakababa ng tingin ninyo sa lahi ng mga sirena. Ipapadala ko ang angkan ng Bo sa palasyo ng mga sirena. Para maranasan ninyo ang pakiramdam ng pagpapahirap. Ang trono ng Haring Dragon. Mapupunta sa Dragon God. Ang mga merfolk. Sila ang magiging bagong Panginoon ng karagatan. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hayop ka. Papatayin kita. Maglakas loob kang atakihin si Ginang Shen. Salamat sa iyo. Iniligtas mo kami sa panganib.
huwag mo akong pasalamatan. Ito ang dapat kong gawin. Inay, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang gumagalaw na naman ang mga bituin. Ilipat nyo na lahat ng gamit nyo sa bahay. Gawin nyong walang laman yun. Mahihirapan ang tatay ko kapag tumira siya doon. Chubao, huwag kang mag-alala. Nailigpit ko na ang lahat. Wala silang magagamit kahit ano. Mas mabuti nang walang matirhan. Mayabang talaga ang mga dragon. Dati siyang prinsipe. At maraming inapi. Ngayon, si Beto ay isang walang silbi. Magbabayad siya. Inay, anong nangyari sa inyo? Bakit? Ang kaluluwa ko'y sinumpa ng dragon. Kahit gaano karaming gamot ang inumin ko, kaunti na lang ang natitira kong oras. Kung sasabihin ko ito, malulungkot si Chubao at ang mga kapatid kong babae. Gusto kong maging masaya sila. Chubao. Chubao. Ayos lang ako. Bakit ninyo inililipat ang mga gamit? Iwan ninyo ang mga gamit sa akin. Ngayon, ang palasyo ng mga sirena ay akin na. Ako na ang Panginoon dito. Kung wala akong utos, hindi kayo pwedeng maglipat ng gamit. Ngayon, si Chubao na ang hari ng dragon. Kaibigan. Inutusan ko silang ilipat yan. Ang lahi ko ng mga sirena. Dito na kami nakatira sa loob ng 1,000 taon. Ang mga ito. Ito ang mga ari-arian naming naipon. Dadalhin namin ito. Talagang ang kayo'y naghihirap. Pati ba naman ito ay dadalhin ninyo? Sa palagay ko, pagdating ninyo sa palasyo ng dragon, magugulat kayo. Huwag mo na akong alalahanin. Chuyao, ituloy na natin ang paglilipat ng gamit. Kung pipigilan nila tayo, patayin mo sila. Masusunod. Tumigil kayo. Ikaw. Binabantayan sila ng mga sundalong Diyos. Huwag mo silang pigilan. Kung wala ang batang yun, hindi siya magiging ganyan kayabang. Kahit nagkamali ako, may pagkakataon pa ako. Ginang, paumanhin. Nakakaramdam na naman ako ng kakaiba. Sa tingin ko, may masama siyang balak. Ang mahika ng angkan ng Sorrow. Pagkatapos kong isara ang sumpa ng dragon, ihahatid kita sa paraiso. Ililigtas ka ng angkan ng Sorrow. Kaya nilang tuluyang wasakin ang sumpa. Inay. Shensu. Anong problema mo? Bakit hindi niya ako tinawag na ginang? Okay lang ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko. Chuyao, anong ginagawa mo? Munting gintong dragon, huwag kang matakot. Nagkita tayo. Poprotektahan kita, ginang. Gusto ko lang sabihin. Nandito ako. Poprotektahan kitang ligtas. Magtiwala ka lang. Pwede mo na ba akong bitawan? 30,000 taon na akong naghihintay. Hindi ako dapat magmadali. Dapat ko siyang pakawalan. Marami pa akong oras. Mauna ka na. Mauuna na ako. Ang sama mong lalaki. Gusto mo palang agawin ng nanay ko. Hindi kailangan ni Chubao ng tatay. Si Chubao, ang gusto lang ay ang nanay niya. Chubao. Hindi ko siya magugustuhan. Si Beizio ang naging aral ko. Hindi na ako magmamahal pa. Kahit kailan, si Chubao lang ang kailangan ko. Yun Yao. Beto. Ang sakit ng tiyan ko. Mamamatay na ba ako?
Bakit ngayon ka lang dumating? Tingnan mo dali, kamusta ang bata? Hindi na kailangang tingnan. Mamamatay ang batang ito. Anong sinabi mo? Hindi mo kayang iligtas ang isang bata. Wala kang silbi. Gusto mo akong pagalitan? Walang silbi. Akala mo ba, prinsipe ka pa rin ng dragon? Isa ka na lang walang silbi ngayon. Kung hindi lang dahil sa babaeng iyon, hindi sana ako kaawa-awa ng ganito. Dapat mabuhay ang batang ito. Kung hindi, hindi ako makakapaghiganti. Huwag kang umalis. Kung may iligtas mo ang bata, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Hindi madaling iligtas ang batang ito. Gaano karaming hiyas ang maibibigay mo sa akin? Bibigyan kita ng 1,000 hiyas. Basta iligtas mo ang bata. Nasaan na ang mga hiyas ko? Ama, saan ka pupunta? Nang ahas ka pang magtanong. Kung hindi ka sana ganoon katanga, hindi sana natin nawala ang ating tahanan. Ngayon, wala nang tutulong sa atin sa dagat dong. Ngayon, pupunta ako sa Hilaga, at makikipaglaban ako sa Haring Dragon doon para mabawi ang palasyo. Ama. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Malapit na ang rehiyon ng Hilagang Dagat. Bakit hindi pa siya bumabalik? Niloko niya ako. Wala ka bang mga hiyas? Gagawin mo akong lokohin. Gusto mo na bang mamatay? Beto. Mahal ko. Yunyaw, okay ka lang. Ang anak ko. Patay na ba ang anak ko? Hindi maaari. Hindi ito totoo. Wala na akong natitira. Ang natitirang buhay ko. Isa na lang akong walang silbi at walang kapangyarihan. Hindi na ako dragon. Kung hindi na ako dragon, kaya ko pa ring maging demonyo. Beto. Chubao. Ako at ang mga ate ko. Pupunta kami sa angkan ng Fox. Aabutin ng ilang araw ang biyahe. Pagkatapos, babalik ako. Ayaw mo bang sumama sa akin? Sigurado ka ba? Gusto ng masamang lalaking yun na sumama kay inay. Sigurado ako na. Gusto kanyang akitin papunta roon. Kung hindi ako nagbabantay, aalis siya rito. Tapos gagawin niya ang lahat para makita ka. Sisiguraduhin kong poprotektahan kita. Huwag kang matakot, inay. Ako ang Dragon God. Walang mangangahas na manakat sa akin. Kapag wala si nanay sa bahay, magsasanay akong mabuti sa mahika. Para maprotektahan kita agad. Akala ng batang to hindi ko alam. Narinig ko ang lahat. Bakit kaya galit na galit siya sa akin? Napakatapang ni Chubao. Huwag kang mag-alala. Sige. Sige. Aalis na ako. Pakiusap, alagaan mo si Xiaobao para sa akin. Madam, malayo ang lalakbayin ninyo. Kung magkaproblema kayo, durugin ninyo ito. Pupuntahan ko kayo para iligtas. Maraming salamat. Susubukan mo na naman bang dukutin si nanay? Habang wala siya.
Tuturuan kita ng leksyon. Bumagsak ka. Bumagsak ka pa. Anong nangyayari? Bakit nilalagan niya lahat? Sige, sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay ako. Anong nangyayari? Naiiwasan ba niya ang lahat ng panganib? Alam ko ang gusto mong gawin. Kaya naiwasan ko. Anong sinabi mo? Naririnig mo ako. Hindi ko lang naririnig. Alam ko ring galit na galit ka sa akin. Wala ang nanay mo ngayon. Mag-usap tayo ng tapat sa isa't isa. Gusto ko talaga ang nanay mo. Pwede kang magbigay ng kahit anong hiling. Basta pumayag ka lang. Gusto kong ligawan ang nanay mo. Hayop ka, sumuko ka na. Hindi ako papayag. Gusto mo bang maging tatay ko? Puro paborito ko tong mga pagkain. Pero alam kong masama kang tao. Hindi ako papayag. Susuyuin mo ba ako? Wala ring mangyayari. Hindi ko kakainin ang pagkain mo. Hindi ito para sa'yo. Hindi ako gutom. Ayoko nito. Hindi ko kakainin ang pagkain mo. Anong ginagawa mo? Paborito mo yan, kainin mo na. Ang lalaking ito, parang hindi naman siya masama. Nako, nasira yung card. Nasa panganib si Shensu. Ang sakit, may nananakit kay nanay. Nasa panganib si nanay. Sagipin natin si nanay. Si nanay. Mga tagapagbantay ng Diyos. Magandang araw, gininto ang dragon. Pumunta agad sa angkan ng fox. Iligtas si Shensu. Ano, ikaw pala ang gininto ang dragon. Nasa harap na natin ang angkan ng fox. Umaasa ako na malulutas nila ang sumpa na ito. May tao ba dyan? Tulong. Parang may naririnig akong humihingi ng tulong. Anong nangyari sa iyo? Nasaktan ka ba? Ang sakit ng tiyan ko. Kailangan mo akong tulungan. Bakit naman ganyan magsalita ang isang pulubi? Ate, siguro nasaktan siya. Kaya nagmamadali siya. Heto sa iyo. Kung nasaktan ka, medyo makakatulong ito para mabawasan ang sakit. Maraming salamat sa inyo. Wala akong dapat ipagpasalamat. Kaya, wala na akong ibang pagpipilian kundi patayin kayo. Shensu. Shensu, anong ginawa mo? Iniligtas ka ng kapatid ko. Bakit mo siya inatake? Bakit ko siya inatake, kamo? Kung hindi dahil sa babaeng to. Hindi ako magdurusa ng ganito. Gusto ninyo siyang dalhin sa angkan ng fox. Para paalang bisa ang sumpa. Hindi ako papayag. Yun yaw. Kanina. Ang punyal na isinaksak ko sa iyo. May sumpa rin yun. Hindi mo pa napapawalang bisa ang lumang sumpa. Mayroon ka na namang isa pa. Sa maikling panahon, pupuksain ang iyong kaluluwa. Yun yaw, pinatawad ka ng kapatid ko.
Pero hindi ka nagsisisi. Ngayon, bibigyan kita ng isang aral na hindi mo malilimutan. Gusto mong patayin siya. Isa ka lang mahinang sirena. Ate. Beto. Naging demonyo ka na. Tama. Kung hindi, nakakulong pa rin ako sa palasyong iyon. At magiging isang lumpo. Ngayon, mas malakas na ako. At saka, tumubo na ang bago kong binti. Tiyak na bibigyan kita ng leksyon. Para maranasan ninyo ang walang kapantay na kahihiyan. Ang galit ko sa inyo. Ngayon ko ito lulutasin. Kung gusto mong saktan ng kapatid ko, kailangan mo muna akong patayin. Shensu, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Kung hindi, ang iyong pinakamamahal na kapatid ay kakainin ko ng buhay. Beto. Gagawin ko ang lahat ng ipag-uutos mo. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ang kapatid ko. Huwag ninyong saktan sila. Yun Yao. Ginamit mo ang dugo mo para ipahid sa sugat ni Shensu. Beto, anong balak mo? Yun Yao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Kahit hindi ako kayang maging dragon. Kaya kung maging demonyo, sa hinaharap, sa mundo ng mga demonyo, magiging sikat ako. Marami ka ng tiniis na hirap dahil sa akin. Sisiguraduhin kong pakikitunguhan kita ng mabuti. Sige na. Shensu, 10 taon na kayong kasal ni Beto. Pero ako ang pinili niya. Noong nakaraan, nang mahuli kita. Napakaswerte mo at may dumating para iligtas ka. Ngayong pagkakataon, hindi ko alam kung sino pa ang makapagliligtas sa iyo. Beto. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin. Ate. Sinaktan ko ang Dragon God, siguradong parurusahan ako ng Diyos. Ngayon, kailangan ko kayong patayin. Dalhin niyo rito ang bata. Pagkatapos, papatayin ko siya. Beto. Anak mo rin si Chubao. Kung naging mabuti ka sana sa kanya noon, nasa paraiso ka na sana ngayon. Hindi sa ilang na lugar na ito. Ikaw ang nagdala ng paghihirap na ito sa sarili mo. Hindi mo dapat sisihin si Chubao. Nagkakamali ka. Lahat kayo ay nagkamali. Nagkamali rin ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito. At ng anak mo. Sisiguraduhin kong papatayin ko kayo. Pagkatapos ay kakainin ko ang anak mo. At lalamunin ko ang kaluluwa mo. Buti na lang. Hindi sumama sa akin si Chubao. Anak, patawarin mo ako. Hindi na ako makakabalik pa. Muli, binaygo kita. Demonyong ito, paano mo nagawang saktan si Ginang Shen? Shensu, nagawa kanyang saktan. Ano? Ang sundalong ito. Siya ba ang emperador ng dragon? Salamat sa iyo. Ibigay mo sa akin si Xiaobao. Paano mo nagawang gawin yan? Si Shensu ang ina ng Dragon God. Bago lang ako sa angkan ng mga demonyo. Pero kaya kong palitawin ang gininto ang dragon. Isang karangalan para sa akin ito. Talaga. Gusto mo itong babaeng to? Nakakahiya naman. 10 taon na kaming magkasama. Ipinanganak pa niya ang anak ko. Isa kang Dragon Emperor. Pero nagkagusto ka sa itinapon ko. Nay, huwag mo siyang pansinin. Sira na siya sa ulo. Ang ingay.
Ang mundong ito ay kay Chubao. Tapos, naglakas loob ka pang saktan si Chubao. Wasakin ang kanyang kapangyarihan, at ibaba siya sa impyerno. Masusunod. Anong nangyayari? Nanay, bakit ka biglang nasaktan? Mahi ka ng koneksyon. Tama. Ang kanilang mga kaluluwa ay konektado. Kung papatayin ko si Yunyao, mamamatay agad si Shensu. Ngayon, ibigay mo na sa akin si Chubao. Kung hindi, lalabnutin ko ang puso niya. Para mamatay siya sa harap mo. Hayop ka. Huwag mong sasaktan ng nanay ko. Nanay, ibigay mo na ako kay Beto. Hindi. Huwag. Walang sino man ang pwedeng manakit kay Chubao. Hindi ko siya gustong saktan. Kaibigan. Napakalakas ng mahika na ito. Titiisin ko ito para sa'yo. Huwag. Hindi kita pwedeng madamay. Nakalimutan mo na ba? Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Tara na, iuuwi kita. Ito yung noong bata pa ako. Yung maliit na gintong dragon. Ikaw pala yun. Emperador. Wala akong gaanong oras. Ibigay mo sa akin si Chubao. O kaya, papatayin ko si Shensu. Pumili ka. Wala akong pipiliin. Isinumpa na ako. Gawin mo ang gusto mo. Sige, napakagaling. Ang gusto ko lang naman ay patayin si Shensu at si Chubao. Hindi ko akalain. Ikaw pala ang emperador ng mundong ito. Gusto mo palang mamatay ng ganito. Hindi na ako kailanman magiging dragon. Pero kung mamatay ka kasama ko, matutuwa ako ng sobra. Huwag. Kung papatayin kita, mamamatay rin ang gininto ang dragon. Ito ang iyong karangalan. Emperador. Papaano din kung mawala ka sa mundong ito? Inay. Mamamatay na po ba yung malaking dragon? Ang dakilang dragon. Pumapayag akong maging tatay kita. Hindi ka pwedeng mamatay dito. Hindi ka dapat mamatay. Okay lang talaga ako. Bakit hindi ka namatay? Ang Dragon God ay protektado ng Diyos. Ako ang ina po ng ikalawang Dragon God. Hindi ako maaapektuhan ng mahika. Bigo na ang plano mo. Kung ganoon, alam mo na pala noon pa. Nanay, niloloko ka niya. Gusto niyang maging tatay ko. Laging masama ang ginagawa ni Beto. Dati siyang nanumpa na. Kung sasaktan niya ang nanay ko, kakagitan siya ng kidlat. Sa huli, namatay na siya. Kanina lang, narinig ko na. Pinayagan mo raw akong maging ama mo. Mandarayang emperador, nagkamali ka ng dinig. Hindi pa kami nagkakasundo ng nanay ko. Hinding-hindi kita tatawaging ama. Kaya nga, kailan mo ba papakasalan ang nanay ko? Chubao. Bakit mo naman nasabi yan? Anak kita, tapos pinagmamadali mo akong mag-asawa. Gusto mo bang pakasalan ako? Nay, nahihiya ka ba? Hindi pwede, kailangan kong iligtas ang ate ko. Ate, may asawa na pala ang Panginoon. Ipahayag ito sa buong mundo. Masusunod. Dati ayaw mong magkaanak. Pero pangwalo mo na yan. Kaya mo ba siyang alagaan? Gustong-gusto ko ang mga bata. Gusto ko pang ang magkaanak ng marami. Pero ayaw ng asawa ko. Ayaw niya akong mahirapan. Dati kasi, hindi ako magbuntis.
Kaya lagi akong nakukonsensya, kaya umiiwas ako. Ngayon, napakabuti ng asawa ko sa akin. Napakasaya ko. Mabuti. Pero wala pa rin siya sa seremonya ngayon. Abala siya sa pag-aalaga sa anak namin. Nakita mo ba si Shenlin? Hindi. Ate. Hinahanap ka raw ni Kapitan Chen. Ate, kukuhanan kita ng merienda. Bakit niya ako iniiwasan? Shenlin. Pagbati, kamahalin. Sa wakas, nag-asawa ka na rin. Inay. Ang ganda mo ngayon. Payakap nga ako. Ngayon. May dalawa akong magandang balita. Una. Magpapakasal kami ni Shensu. Pangalawa, iyon ay, ngayong araw na ito. Ipapasa ko ang trono ng emperador ng dragon kay Chubao. Ama, huwag niyo pong gawin yan. Kung magiging reyna ako, hindi na ako makakapaglaro. Bakit niyo naman po gagawin yan? Dahil pagod na akong maging emperador. Kaya gusto ko nang bumaba sa pwesto. Ako at ang iyong ina. Maghahanimon kami. Sige, basta maging masaya ang nanay ko. Kaya kung gawin ang lahat. Kahit maging reyna ako, kahit hindi ko gusto, pero pagsisikapan ko para sa nanay ko.